Morning. Palakpakan ang Panginoon. Noong isang araw ay naligaw kaming dalawa ni Father Mike Veneracion. Akala namin ay Thanksgiving Mass na para kay Doktora Feli. Nagkataon, meron siyang appointment, kaya tinawagan niya ako, Bill, pumunta ka para may representative tayo. Kaya pumunta ako dito. Kaya pala nagtataka at kakamot-kamot ng ulo yung mga security guard, wala pong misa dito. Baka po doon sa Sumakab. Kaya talaga nagmamadali ako, nagmaneho, papunta ng Sumakab. Pagdating doon, wala rin palang misa. Pero nung nakita ko kung saan nagtitipon-tipon ng lahat, doon po ako humantong sa open space na gym at doon pala ginaganap yung recollection para sa mga batang ito. Kaya na-meet ko na sila nung isang araw. Kaya inintroduce ako ni Ma'am Paet na, uy, talagang sinusundan kayo ni Father Bill. Talagang binabantayan kayo sapagkat siya ang magmimisa sa inyo sa araw na ito ng inyong baccalaureate. Okay, tapos tama-tama yung inyong tema doon sa recollection. Okay, lahat na nakakatanda, ano yung theme ng ibinigay na recollection sa inyo ni Father Berto? Yung gising at nakinig. Ano yung title? What is your theme for this year? Wala nakakatanda, wala nakarinig, wala nakinig. Kung walang nakatanda at nakinig, bibigyan ko kayo ng another session for your recollection. Okay, ulitin nga natin. Unitas, sabay-sabay, unitas in excellencia. Uy, ba't parang nag-level up? English yun eh. Ba't naging Latin? Englishin na lang nyo. Unitas in excellencia. Nandun din yung translation. Sabay-sabay. At yun yung ninanais na kamtin talaga na ang inyong institusyon, ang NEUST. Palakpakan naman ninyo yung eskwelahan ninyo. Kaya hindi rin tayo lalayo sa ating pagninilay. Ang pagninilayan natin ngayon ay yung kahalagahan ng salitang ito, excellence. Sabay-sabay, excellence. Tapikin mo yung katabi mo. Graduate ka na. May excellence ba? Kung tatanggapin mo na may excellence ka, sabihin mo sa kanya, excellent. O sabihin mo, sabay-sabay, very good. Ayan. Kaya siguro, balikan natin yung kahulugan ng salitang excellence. What is the definition of excellence? Excellence can be defined as the quality of what? The quality of being, isa-isay natin, outstanding, exceptionally good, or superior to others. Ikaw ba yon? Ikaw ba yon? Tanungin mo yung sarili mo, ako ba yon? Kung inaamin mong ikaw yon, sabihin mo, sabay-sabay, ang galing-galing. O sabihin mo sa katabi mo, ikaw na. O, di ba? It encompasses striving for what? For the highest standards, consistently delivering exceptional results, and continuously pushing oneself to improve. Wow, ang ganda pala ng kahulugan nun. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag ka papatay-patay, huwag kang pa-relax-relax, Hindi pwede yung pwede na.
Di ba, ma'am? Hindi pwede na. Huwag ka manatiling style bibe. Alam niyo ba yung bibe? Yung bibe, palaging, pero dapat ano style mo? Sabihin mo, be like an eagle. Sabay-sabay. Soaring high. Kitang-kita lahat ng perspective. Kasi nasaan siya? Nasa taas. Ano sabi ni Father kanina? Outstanding, exceptionally good, superior to others. At merong mga aspeto. I can share to you 10 aspects. Here, key aspects related to excellence. Bigyan niyo lang ako ng oras para maisa-isa natin to. Pero by passing lang lahat, ano? Okay. Una, sabay-sabay. Mindset. Sabay-sabay. Okay. Excellence starts with a mindset. Kakailangan ginagamit ito. Ginagamit yung kokote, coconut, utak. Kaya ka nga pinag-aral na magulang mo eh. Para hindi ka lumaking bobo, tanga, syunga. Actually, walang bobo, walang tanga, walang syunga. Pero maraming tamad. Pero saan nagsisimula lahat yan? Nagsisimula lahat sa mindset. The mindset of constantly seeking improvement and never settling for mediocrity. Marami kasi mediocre eh. Ano ba kahulugan ng mediocre? Ayun nga, sabi ko kanina, pwede na, hanggang dyan ka lang, wala kang mararating sa buhay mo kung mediocre ka. Mediocre ka na, joker ka pa, hindi ka naman nakakatawa. What it involves? It involves having a strong desire. Kailangan meron tayong strong desire to excel in whatever endeavor we pursue. Ano ba gusto mo mangyari sa buhay mo? Siguro nung bata ka, tinatanong ka ng nanay at tatay mo, ano ba gusto mong maging paglaki mo? Pero hindi mananatili lamang doon sa gusto mo eh. Dapat simulan mo. Simulan mo saan? Sa pangarap ang iyong minimiti. Pero hindi nagwawakas sa pangarap. Kinakailangan yung pangarap mo ay tuparin mo. Harapin mo yung katabi mo ngayon. Congratulations. Okay, palakpakan natin lahat ng graduates. Mindset. So yun yung una. Secondly, sabihin natin sabay-sabay, high standard. Sabay-sabay. At yan yung pinagkaloob sa inyo ng NEUST. Exemplifying excellence requires setting high standards for oneself and constantly raising the bar. Baka 1 bar ka na lang. Dagdagan mo pa. Hanggang sa tumaas yung standard mo. High standards for oneself and constantly raising the bar. Ano ang kasama pa nito na dapat nating pagnilayan? It involves setting what? Ambitious goals. Tanungin mo yung katabi mo, may ambisyon ka ba sa buhay? Alam nyo, yung tao na walang ambisyon, walang patutunguhan, walang kinabukasan, hanggang dyan ka na lang. Kaya kinakailangan din, challenge. Sabay-sabay nga natin sambitin, challenge. It is not a simple challenge. It is not a mere challenge, but extra challenge. Sabay-sabay. Go for extra miles. Challenging oneself and consistently putting forth one's best effort. Sabihin mo sa katabi mo, do your best. Kaya lang ito nakakalungkot. I did my best. But I guess my best. Baka nga binigay mo yung best mo, pero hindi mo talaga binigay yung pinaka-best mo. Your best wasn't good enough. Strive more. Tapikin mo yung katabi mo, sabi mo, strive more. Okay. Thirdly, sabihin nga natin, continually
continuous improvement. Sabay-sabay. Continuous improvement. Sabi nga na isang manunulat, man is an unfinished business. And our life here on earth is a never-ending quest for what? Perfection. Pero meron pa karugtong yun. Ito yung pinag-uusapan natin yan. Life is a never-ending quest for... Ano yung pinag-uusapan natin ngayon? Ano yung tema natin? Excellence! Sabihin nga natin, excelente. Kaya kinakailangan nung mag-improve. Improvement. And what is continuous improvement? It is a commitment. Sabay-sabay nga natin sambitan, commitment. Pag sinabi natin commitment, andun yung pagtataya. Ano itinataya mo? Bakit ka tumataya? Eh, yung mga magulang nyo tumaya. Tumaya sa inyo. Hindi natin masasabi nag-aksaya ng pera para sa inyo dito sa institusyong ito. Sapagkat meron sila itinaya para sa inyo. Tumaya sila para sa inyong magandang kinabukasan. Kaya palakpakan din natin yung mga magulang na nandito. Kaya kinakailangan bumalik ka ngayon sa sarili mo in order to have a continuous improvement. Because it is a commitment to excellence. A commitment excellence demands on ongoing process of learning. Akala nyo ba yung mga teacher na ito naghinto na sa pag-aaral? Hindi. Yung mga pari ba naghinto sa pag-aaral? Hindi. Kaya napakailangan nung pagbabasa, pagre-review, pag-aaral. Kayo, hindi porke graduate na kayo, tapos na. Kaya nga ang tawag natin sa araw nito, pagtatapos, akala nyo tapos na. Graduation, sabihin nga natin, graduation. Bakit tinawag na graduation? Graduale. Step by step. Piano a piano. Saan ka nagsimula? Sa mababa. Pero ngayon, saan ka nakarating? Tapos ka na sa kolehiyo, tapos ka na sa kurso mo. Kaya nga yung kurso ay curere. Curere in Latin, to run. Ano tinatakbo mo? Kasi paglabas mo dito sa eskwelahan ito, mag-i-enroll ka uli. Saan? Sa mas malaking paaralan na tinatawag nating paaralan ng buhay. Equipped with whatever you have learned from this institution. Muli, palakpakan, NAUST. Fourthly, performance and results. Demonstrating excellence involves consistently delivering outstanding performance and achieving exceptional results. Ano hinahanap sa inyo? Yung bunga. Ano hinahanap sa atin? Yung resulta nung natutunan natin. Sabihin nga natin, application. Kung marunong ka, kung may talino ka, gamitin mo. Amen? Sayang yan. Baka sabihin, may talent ka pala. Sabihin mo sa katabi mo, may talent ka pala. Huwag mo sasabihin sa kanya, itago mo na lang. Pero sa halip, may talent ka pala, sabihin mo sa kanya, gamitin mo. Okay, panglima. Sabihin nga natin sabay-sabay, professionalism. Excellence also encompasses professionalism in how one conducts themselves. This includes traits such as, ito pala, yung mga hinahanap sa atin, kinakailangan, meron din tayong integrity. Ano pa? Reliability. Ito pa, accountability. And treating others with respect and fairness. Ang sabi nga sa Bible, habang lumalawak ang ating kaalaman, mas lalong lumalaki ang ating responsibilidad. Mabuti pa pala, wala ka nang alam. Kasi kung wala kang alam, wala kang responsibilidad. Pero mas marami ka nang alam ngayon, mas malaki na yung aasahan sa'yo. Accountable ka na, responsible ka na. Pero kailangan, integral, buo yung pagkatao mo sa pagharap mo sa eskwelahan ng buhay. Okay, pang-anim, adaptive
adaptability and innovation. Striving for excellence often involves being adaptable and open to change. Pakiharap yung katabi mo, pakisabi sa kanya, adaptor ka ba? Adaptor, hindi ka magtatagumpay sa buhay. Kasi kapag ka nakaharap ka sa isang sitwasyon na ang hirap-hirap naman, ayoko na. Tapos pag sinabi mo, ayoko na, eto na, panghuli dyan. Ayoko na. Hindi maka-adapt sa situation. Kaya kinakailangan, marunong tayo mag-adapt sa buhay. Kailangan innovative ka. Sabihin mo, innovative. Innova. Kaya para merong innova. Innovare. Alam niyo kung saan ang galing yun? Pinagsamang dalawang salitang Latin. In is inside. In. Inside. Novare is to renew. So kinakailangan pala magkaroon ng pagbabago sa sarili ko upang ako ay makaharap sa lahat ng sitwasyon sa buhay na ito. Part ng excellence yun. Okay, pang-pito. Passion and purpose. Excelling in a particular area often requires a deep passion. Kinakailangan may passion eh. Sabihin nga natin, passion. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Passion. Harapin mo yung katabi mo. Ano ba gusto mo mangyari sa buhay mo? Ayan eh, no? It requires a deep passion and sense of purpose. Merong dahilan yung buhay natin. We are not born in this life just for the sake of being born. Ang buhay pala natin dapat ay maging, ang ganda na sinasabi ni Steve Covey, no? Our life must be a purpose-driven life. Sabihin nga natin, ay purpose-driven life. Sabay-sabay. May kahulugan yung buhay mo. May saysay yung buhay mo. Hindi ka pinanganak dito para lang tumanga, uminom, magmulmol, magmall. Sabihin mo sa katabi mo, magsikhay ka. Alam niyo ba yung magsikhay? Alam na matatanda yan, magsikhay. Magsikap. Yung iba kasi hindi nagsisikhay. Sa halip na magsikhay, habang nasa NEUST, hindi nagsikhay, nagsuklay. Sus Mariosep, wala kang mararating. Be passionate. Be innovative. Being motivated and genuinely enjoying what one does can drive individuals. Kaya ang action ng excellence. Sabay-sabay nga natin iyak. Sabay-sabay nga natin iyak. Excellence. 1, 2, 3, go. Yun eh. Kaya. Hayo. Okay. Pangwalo. Excellence in relationships. Excellence is not limited to individual. Hindi lamang para sa akin. Not limited to individual accomplishments, but can also be applied to relationships. Doon pala natin maiuugnay sa tema, unity in excellence. Sama-sama tayong abutin ang rurok ng tagumpay. Hindi mo ma-a-attain yan kung walang magulang mo. Hindi mo ma-attain yan kung walang teacher mo. Hindi mo ma-attain yan kung wala yung kaklase mong kinopyahan mo. Ay, bato-bato sa langit, tamaan. Tagumpay ka na eh. Pero balikan mo, kasama sa experience, kasama sa karanasan yan. Pero yan ang bumuo noong karanasan. Yan ang bumuo ng pagkatao mo sa eskwelahang ito. No? Relasyon. Ugnayan. Okay, pang-siyam. Sabihin nga natin, recognition and acknowledgement. Excellence is often recognized
and celebrated. That is what we are doing today. Pinagdidiwang natin. Na-attain mo yung excellence, nagdiriwang tayo. At tamang-tama, sa pinakamataas antas ng pagdiriwang natin ito ginagawa. Sa misang ito, nagpapasalamat tayo sa lahat ng pinanggalingan ng karunungan. Excelensya. God is the most excellent one. Palakpakan ng Panginoon. This is the day of recognition. We are recognizing each other. And at the top of it, we are recognizing God's goodness. 10th, and the last one, excellence is inspiring others. And one of the most powerful aspects of excellence is its potential to inspire. Sabihin nga natin, potensya. Potensya is power. Sabihin nga natin, I've got the power to inspire. Paglabas ko sa institusyong ito, may kapangyarihan ako. Sabihin mo sa tabi mo, you are Superman. You are Superwoman. You are powerful. Sapagkat ikaw ay may angking talino na minana mo sa eskwelahang ito. Amen. When individuals strive for excellence and achieve outstanding results, they can serve as role models and encourage others to aim for the best. Huwag tayong manatili na ganyan lang ang tingin sa buhay. Wala kang patutunguhan. Kailangan taas noo. Sabihin nga natin, taas noo. At sabihin, ako'y magaling. At ang aking galing, ang angking kong talino, galing sa Diyos. At ipinamana sa akin ng lahat ng namahala sa aking edukasyon. Kaya ang araw na ito ay araw ng pasasalamat. And moreover, as we end this reflection and the extension of your recollection, excellence is a continuous pursuit of being the best version of yourself. Sabihin mo sa katabi mo, be the best that you can be. And attain the best version of yourself. Anong version ka na ngayon? Oo, di ba? Parang iPhone lang no? Nagsimula tayo sa computer nung araw. Di ba, gumagamit pa tayo ng mga DOS. Ngayon, ang bilis na. Sana ganon ka din sa paglabas mo dito. Being the best version of oneself, both personally and professionally. It is a combination of mindset. Ayan na, summary na tayo. Ha? Combination of mindset, high standards, continuous improvement, outstanding performance, professionalism, adaptability, passion, purpose, strong relationships, recognition, and inspiration. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Congratulations. At maraming salamat sa NEUST, the best institution ever. And we are acknowledging, of course, the best effort of our outgoing President, Dr. Feli Jacob. Ayan na, parang homily ko na rin sa'yo sa Thanksgiving Mass mo. Kasi hindi ako magmimisa ron Sinamantala ko na. Makikimisa lang ako. Okay? Thank you. Tatayo po tayong lahat.